Eto, gusto ko pong bigyan ng komentaryo, 'no. Eto kasi may pinost po ito ng Abante, 'no. So, legit naman 'to. Tingnan po natin, ha. Eto yung sinabi ni Bongbong Marcos, PBBM. Sabi niya, "First Lady Lisa, epektibo ang pagtulong sa administrasyon." Epektibo pa yan, tinulungan ka pa niyan, nagkaloko-loko yung administrasyon mo. Paano naging epektibo yan? Baka pinasama niyan. Meron nga napunta sa Amerika, di umano, di ba? Totoo ba yan? Kasama, asawa, nung nasa entourage ni Lisa, namatay sa droga. Tama ba or tamang-tama? Ako'y nagtatanong lang. Di ba? Paano naging epektibo? Paano nakatulong? Ano na itulong yan sa administrasyon mo, Bongbong Marcos? Basahin natin. Once she gets hold of something and she decides to do it, she actually gets it done. Ano ba yung hinawakan niya? Pera. Kasi basta may nahawakan daw siya, sisiguraduhin niyang tapos. Pakilinaw mo. Ano ba yung nahawakan niya? Baka mamaya, cobra yan. Hindi natin alam. And she's very effective. Wow. Ano na lang kung hindi effective si Lisa sa administrasyon mo? Ibig mong sabihin, mas masama pa mangyayari. Ito si Bongbong, hindi ko alam kung talaga nga nag-hallucinate na. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Bongbong, addict ka ba? Ako yung nagtatanong lang, o baka nagtitake ka ng multivitamins o antibiotic na hindi namin alam kasi parang yung utak mo nasunog eh. Oo, paano naging effect? She's a smart girl, wow! Alam mo, ako pang akin lang ha. Pang akin lang ito. Okay? Hindi ito'y hindi natin sinasabing si Bongbong Marcos. Ako'y naniniwala pang kalahatan. In general, alam mo ang success ng isang asawa, depende pa rin yan sa babae. Kasi kung ang babae ay katuwang mo at nakakatulong, okay na asawa yun. Pero, sa isang banda, halimbawa yung asawa mo nag-a-addict, kasalanan din ng asawa yun. Example lang ha. O baka mamaya, pareha silang addict. Kasi bibihira naman yung mag-asawang isa addict, isa hindi. Unless, 'di ba, may divine intervention. That is a different story, 'di ba? Pero usually parehas 'yan. So kung maganda yung nagagawa ng asawa, halimbawa ay walang panloloko sa tao. Halimbawa, ikaw ay presidente. Halimbawa ay ikaw ay isang driver. Halimbawa ay ikaw ay isang waiter. Yung gagawin mo yung trabaho mo ng maayos at tapos. Diba? Halimbawa, ikaw ay karpintero, ikaw ay kontraktor, yung tatapusin mo yung bahay ng maayos. Yan po ang maayos na lalaki. Malalaman mo, kasama niya ang babae doon. Ibig sabihin, natutulungan niya yung lalaki. Pero yung lalaki, halimbawa, kontraktor, ako talaga, sa totoo lang, galit na galit din ako sa kontraktor. Nakailang kontraktor na ako, garahe lang gagawin eh. Hindi tinatapos, bali pa ng bali. Di ba? Malamang aasawa nun, loko-loko rin. Bakit? Baka hingi ng pera, wag mo nang tapusin yan, total bayad ka na. Baka ganun, di ba? Ilang beses ako niloko. Garahe lang, bubong lang papatapos ko, inabot ng ilang buwan. Sabi ko, ngayon ko lang nalaman may mga kontraktor talagang ganyan. Hindi lang ako, pati si Master Judea, nagpakabit ng bubong, niloko rin. Nakipag-away. Ganun din si Jay Guevara. Loko-loko. Baka yung mga nalolokong kontraktor na yun, loko-loko rin yung asawa. Usually, parehas yan. Yun lang ang point natin eh. Di ba? Asahan mo, pag ang asawa, adik yan. Pati yung, kasi bakit mo hahayaan yung asawa mong adik? Kung matino kang babae, sabihan mo yung asawa mo. Tama or tama-tama. Napapaliwanag lang. Ano sabi niya rito? She's a smart girl. What can I say? Sabi niya, ano masasabi ko? I mean. What do you mean? Huwag mo nang gamitin yung word. I mean. And her legal training serves her well. Anong legal training? Pag-aabogado? Mali-mali nga yung ginagawa mo. Dapat kung matalino yan, hindi niya sinasabi na gawin mong ombudsman si Boying.
Dapat hindi ka niya hinayaang sabihin mo na walang pumasok na baril sa KOJC. 'Di ba? Dapat yan, kung matinong asawa yan, ako sa paniwala ko, dapat sasabihin ko, "Honey, pinalibing niyan yung tatay mo eh. Magtulungan kayo ni Sarah. Ang tagal na ang baho ng pangalan niyo. Talo ka nga sa vice president. Pero ngayon naging presidente ka because of Sarah. Wag mong hayaang ganyanin nung pinsan. Ano ka ba namang klase, honey? Yan ang epektibo. Yan ang may alam sa legal. Oh. Honey, hindi naman maganda. Bakit ginawa mong speaker yung pinsan mo? Wala ka naman kayong delikadesa. Honey, nawawala na ang pera ng taong bayan. Ba't ka inabot ng 3 taon bago ka nagsalita? Di ba? Kung talagang epektibo si Lisa, dapat napayuhan ka ng maayos. Kasi yung pagkakamali mo, Bongbong Marcos, is not major. Hindi lang yun hindi yung bulilyaso. Major bulilyaso yun. Talagang grabe nangyari ngayon. This is the worst corruption in the Philippine history. Can you imagine that, Bongbong Marcos? Nasa Guinness Book World of Record na yung tatay mo. Ikaw pa, may record ka na naman. Di ba? Pag binigyan ka ng pagkakataon, dapat siya, honey, binagbigyan na kayo ng pagkakataon. Magsilbi ka na lang mabuti sa taong bayan nang sa ganun, ipasa mo yung kasi isipin mo, kung ito si Bongbong Marcos nagsilbi ng maayos, si Charis, sigurado magiging presidente sa susunod na mga panahon. At yung magiging apo mo, magiging presidente kung inayos lang neto, binigyan siya ng pagkakataon eh. Makakapag-iwan siya ng legacy. Anong iiwan niyang legacy ngayon? Nakawan, korupsyon. Sa tingin mo, mananalo pa si Charis maging president? Hindi na. Kalukuhan yun. In reality lang po, sinasabi ko tingnan po natin itong next. Kaya ito, susunod, ako naniniwala ako, tama yung pamamaraan na naisuggest nito, tao na ito. Pakinggan po nyo. Ito po, mati po rito sila, namati dito yung mga bobong nakaposisyon dyan sa Senado na hindi na maabogado, tapos nakaposisyon as Senate President, Blue Ribbon Chairman. Anyway, gusto kong bigyan ng komentaryo. Napakaganda dito no sinabi ni Cayetano. Kasi pinapanood ko yung yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron resign pero wag si Marcos. Resign pero dapat si Sara. Resign pero si Marcos lang. Walang dapat mag-resign, dapat makulong. So dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if. What if the president, the vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle. Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, dyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Yan, ako bilib ako sa sinabi ni Cayetano. You know why? Mabigat ito. Dapat doon natin tingnan sa konteksto na yon. Kasi nga meron nagsasabi na dapat makulong si Bongbong. Yung iba dapat makulong si Sara. Diba? Meron gano'n na hindi, yung iba dapat wag mag-resign. Yung iba dapat managot, yung gano'n. Anong issue? In short, may problema na sa tiwala. Diba? Na hindi natin maaayos ito. So, sinuggest niya mag-resign lahat tapos magkaroon ng snap election. Alam mo, yung tao dapat tiningnan ito doon sa parte ng pag-ayos. Hindi yung, hindi, bawal yun, wala namang snap election. Nagka-snap election di ba? Noong 1986 ba yun? 1987. Hindi, wala sa batas yung snap elections. Hindi, wala sa batas yung mag-resign. Dapat ang tingnan natin dito,
Ang laki ng problema ng Pilipinas. Bukod sa korupsyon, wala nang tiwala ang taong bayan. Makukuha lang yung tiwala ng hindi ko sinasabing pabor ako dito sa mag-resign lahat, okay? Hindi ko rin sinasabing hindi pabor. Pinapaliwanag ko lang yung side ni Cayetano na wala nang tiwala yung taong bayan eh. Bakit hindi tayo mag-resign lahat? Di ba? Tapos magka-snap election, wag tayong tatakbo in one cycle. May punto siya eh. May punto si Cayetano. Dapat tiningnan to nung mga kasamahan niya, lalo ng senador, dapat nag-isip kayo. Alam nyo anong ibig sabihin nito? Malinis si Cayetano. Hindi siya kapit-tuko. Kasi willing siyang bitawan yung posisyon niya eh. And at the same time, pag binitawan mo yung posisyon mo, kung may bahid ka ng pagnanakaw, delikado ka. Diba? So, dapat tiningnan natin, oo nga. At tingnan natin to mga kababayan, mga banateros, mga DDS. Tingnan natin to doon sa parang drug test. Sinusubok lang eh. Ha? Sabihin natin, yung presidente, yung vice president, yung senador, yung congressman, lahat magpa-drug test. Huwag na muna natin pag-usapan yung batas. Willing ba kayo magkusang loob, magpa-drug test tayo nang makuha natin pabalik ang tiwala ng taong bayan kasi sinasabi. Halimbawa lang to, this is just an example. Halimbawa, marami nagsasabi na marami sa atin ay adik. Sinasabi presidente, adik. Sinasabi si ganitong congressman, adik. Sinasabi si senador na ganito ay adik. Bakit hindi lahat tayo magpa-drug test? Ano sasabihin ng iba? Ano sasabihin ng tuta? Wala sa batas yan na iuobligahin mo kami magpa-drug test. Diyan pa lang kita mo na eh. Sino yung adik? Or kung hindi man siya adik, may pinoprotektahang adik. Mismo. Di ba? Yun lang yun. Kaya yung iba, ayaw mag-resign kasi guilty, takot. Masisilip eh. Pag wala ka na sa posisyon. Or, kailangan nasa pwesto siya para maprotektahan niya yung amo niya na magnanakaw. Same, di ba? Sino bang matatakot sa drug test? Natural, yung addict. Ha? Magkahamunan ngayon. Gusto mo magkahamunan lahat ng vloggers, pa-drug test tayo eh. Di ba? Alam ko kung sino yung uurong. Addict yun eh. Di ba? Coach Oli, ba't mo kami iibligahin? Mag-vlog ka dyan. Huwag mo kaming pakialaman sa vlog namin. O, di ba? Alam na natin. Tawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Exactly. Yan yung sinasabi natin eh, di ba? Yung iba, ayaw talagang bumaba ng pwesto. Yung iba nga, nag-assign pa ng ombudsman eh. Why? Alam na natin. Di ba? Hanggat maaari, yung ibang mga magnanakaw, bukod sa ganid sa kapangyarihan, ayaw din nilang bumaba sa posisyon dahil pag nabuking yung kanilang pagnanakaw at wala nang tumatakip, makukulong sila. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So mismo. habang nandun sila sa pwesto, Mahirap. mas mahirap talagang panagutin. Correct. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Yan ang sinasabi. Di ba? Hindi ba tama? Hindi ba tama ang sinasabi ni Cayetano? May nanggugulo. Hindi nyo napapansin? May nanggugulo sa investigasyon. May nanggugulo sa Congress. May nanggugulo sa Senado. May nanggugulo pa kung saan saang mga posisyon. Ayaw makarating sa mastermind. Na-obvious nyo ba? Ang gustong puntiryahin yung mga bubwit. Ayaw makarating sa mastermind. Ililihis. Hindi nyo ba napapansin? Ililihis sa Duterte. Halata eh, di ba? How do you respond to mga nagsasabi na kung seryoso po kayo, bakit hindi nyo pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? Papa-or No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang natin, national renewal, di ba?
Alam mo, ang bobot, hindi ko alam kung ako honestly hindi ko alam kung kanino galing yung salitang, "Mauna ka." Hindi ko alam kung sa vloggers nagsimula yan o sa dilaw o sa pula. Pero nadidinig ko, "Eh, di ikaw mauna. Bakit idadamay mo pa kami?" Meron bang gano'n? Mauna ka pero hindi kami susunod? Tama si Cayetano, eh, 'di ba? Eh, kaya nga tayo magre-resign lahat, eh, para maibalik yung tiwala ng taong bayan. May tiwala naman yung taong bayan kay Cayetano. At saka sa tingin niyo 'pag nag-resign siya mababalik yung tiwala ng taong bayan? Eh, alam ng taong bayan nakaupo pa rin yung mastermind. Parang kanino ba galing yang katangahan na 'yan, na mauna ka? Oh, puwede siyang mauna basta susunod, 'di ba? Ako gusto niyo magkahamunan ng mga vloggers, uulitin ko, puwede akong mauna, basta sunod-sunod tayo. Oh, eh, na sa drug test, oh, 'di ba? Simple lang, eh. Ay, katangahan naman, sino naman nag-ano 'yan, eh, kung vlogger 'yun, political vlogger 'yun, ewan ko parang tanga lang. O kung pulitiko 'yun, mas tanga lalo. So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Oo, gano'n din. 'Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem, Exactly. Ang gusto natin masolusyonan yung problema, yung trust issue. will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Sen, Di tingin ba? niyo po, pag pinangunahan niyo po, walang susunod sa inyo? Wala. Ako, ngayon pa lang eh. 'Di ba? Ang daming kumontra. Bakit? Una, madumi nga sila, takot sila. Pag nawala sila sa posisyon, mahahabol sila. Pangalawa, kung malinis man sila, hindi nila mapapagtanggol yung amo nila. Tuta nga eh. Paano sila magkakapera? 'Di ba? Kailangan nila nasa posisyon. Pangatlo, alam nila hindi sila mananalo na sa susunod na pagtakbo. Kasi makikita natin eh. Pag nag-resign lahat, definitely matutumbok yung mastermind. Pag natumbok yung mastermind, makikita natin sino yung mga tutang nagtanggol. Matatandaan ng taong bayan, hindi na mananalo ulit. Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. No. Kaya nga gaya ng example ko, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh. Palabasin mo lang kung sino yung talagang madumi. Yung gaya ng example ko, magpa-drug test tayo lahat. Yung pumalag, yung ayaw, yun na yun. No. Yun na yung addict. Sigurado 'yan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hindi maganda. Hopefully, hindi tayo umabot doon. Mhm. But people are talking about some kind of revolution. Oo. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the Epal pa yung mga komunistang mga makakaliwa ng mga NPA. fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala ng palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I batas don't or- need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. Oh, 'di ba? Nangyari na po yung snap election. Kung tama ako ng pagkakaalala, bata pa ako noon nasa
mga 12 years old, no? Naalala ko 'yan, nagkaroon ng snap election eh. Anyway, abogado 'to eh. Kanino kayo maniniwala? Dun sa nagpipiling-piling na tuta na wala namang alam sa batas, na mambabatas, o dito sa abogado talaga? So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad, unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yan, yari ang COMELEC. Kaya lang, yung COMELEC, pero ayaw mo yung COMELEC? Marami na naman kayong kliyente. Mali ka doon, COMELEC. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. Ito, next topic, tingnan po. Ito po nakita ko sa post ng Facebook ng politiko at sinabi ni Edwin Lacerda. Gusto kong bigyan ng komentaryo. I wasn't surprised. For me, it was an insurance policy for the president because after he leaves Malacanang, he would expect, especially if the other candidate, if the other camp wins, you will expect a slew of cases. So it's an insurance policy to appoint someone friendly. Ang ibig niya sabihin dito, yung pagkaka-appoint, no? Dito kay Boying, no? Alam naman natin na nilagay siya diyan, si Boying, for protection. Kasi yung pag-a-appoint kay Boying ay lalagpas pa yan sa termino ni Bongbong Marcos. So, if I'm not mistaken, 7 years yan. So, lalagpas, may 3 taong pang sobra. In short, sa 3 taon na yon na hindi na presidente si Bongbong Marcos, may protection siya. Pwede niya nang itakbo kung meron man siyang nanakaw. Kung lang naman hindi ko sinasabing magnanakaw si Bongbong. Hindi ako naniniwala magnanakaw yan si Bongbong Marcos. Ang bait-bait niyan. May asawa yang mabait. Ang may asawa yang effective. Pero kung meron man, for discussion purposes, may tatakbo niya na. Diba? Habang pinoproteksyonan siya, untouchable siya for 3 years, makakagawa na siya ng paraan. Who knows, baka after nun, bago matapos yung 3 years ng ombudsman na yun, na-overdose na siya. O baka after nung 3 years na yun, kinuha na siya. O, di ba? Hindi natin alam what will happen. But at least yung 3 years na yun, meron siyang lead time para matakbuhan kung ano man ang dapat niya matakbuhan. Makakagawa ng paraan. O, and then, yung susunod, kakausapin niya, bobolahin na naman. Baka mamaya may mabola na naman ito. May mabola na namang mga vloggers. Susuportahan na naman. Nakalimot na naman ang Pilipino. Alam mo naman ganyan yung system natin mga Pilipinas Ay sa Pilipino Diba? Ganyan ang sistema natin sa Pilipinas. Nakakalimot tayo. Mamaya may kaibigan na naman siyang politiko. O bati-bati na naman. Pero this time, I don't think so na tapos na sa tingin ko ang karir nito si Bongbong. Kasi twice na hindi nila inayos. So, mabaho na talaga ang Marcos. Ito, pag-usapan muna natin itong best friend ni Bongbong Marcos bago natin puntahan itong patungkol sa korupsyon ni Marcos na kilalang-kilala na sa buong mundo. At marami pa po tayong i-discuss. Pero ito muna. Gusto ko makita nyo to. Naku, matindi po ito. Nakakatawa ito. O ano sabi? Sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yo. Eto abogado, pinaglaruan na yung salita. You bend the law, pero you don't break the law. So, kasi pag sinabi mong yung bend the law, hindi mo siya mabibiyak, hindi mo siya mababali. I-bend mo lang, konti lang. Sa salita, ang tawag namin dyan, sa mga kalalaki, hindi po ito kabastusan but this is reality. Oo. Ang ibig sabihin nito si Bongbong Marcos, walang tuduhan. Ulo-ulo lang. Ganon din yun. Inulo-ulo mo di ba? So, hindi niya babaliin ng batas, babaluktutin lang, pambihira. So, yan ang Secretary of Justice natin dati. Babaluktutin ang batas. Okay lang yun. Huwag mo lang baliin.
babaluktutin ang batas. Yaan din ang ombudsman natin ngayon. Naku, nakakatakot pagka ganyan ang nakaupo. Sige, tuloy. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. Oo. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Oo. Pwede mong Within the bounds. And that Within is the bounds. Kaho yan, di ba? And that, Within the bounds. Within the bounds of law. that's all. Oh, within the bounds. So, binaluktot mo lang yung batas. Teka, ito ang talong. Oo. Yung katulad sa kaso ng anak mo, na nahulihan, na nagpadala ng droga, at ngayon ay biglaan na lang na, di umano, yan ay sinasabi ng taong bayan eh, na bigla na lang nawala. Ha? So yun ay hindi breaking the law, bending the law. Oh, ano pa yung ano? Ano yung bending the law? Yung pinasok ng compound ng KOJC ng 5,000 pulis at nagstay doon ng 16 days at sinabi ni Bongbong Marcos na wala namang pumasok na may baril pero may baril at wala naman silang search warrant pero nag-search sila. So yun ay bending the law. Hindi yung breaking the law. Yung bang ibig mong sabihin? Yung pagkidnap kay PRRD. Yun ba ay hindi natin pinadaan sa due process, hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. Yun ba ay bending the law o breaking the law? Ayun ang sinasabi ka natin eh. Pag ikaw ba nagpapadala ng mga droga dito, breaking the law o bending the law? Eh, diyan tayo hindi magkakaintindihan eh. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Oo. Pagka ang gagawa si Risa, amendments. Oh, pag yung minority block ang gagawa, insertions. Oh, pambir. Niloloko natin ang taong bayan nito. Oh, so baluktutin lang natin ang batas, wag nating babalin. Baluktutin lang. If it will fit us, it's bending the law. If it fits the Dutertes, it's breaking the law. Ganon. Pag confidential funds ni BP Sara, that's breaking the law. Pag confidential funds ni Bongbong Marcos, bending the law. Wow, malupit. Ang lupit mo, boying. Mhm. Also, the Huwag niyang rationale baliin. You don't break the law. that's also the Magkaiba rationale yun. for equity. Oh. Yung equity, Equity di ba? nga, Equity oo, yun eh. oo. Yun yung Palakpakan naman. Sa mga kaabogaduhan, pinapanawagan ko kung may nanonood sa aking abogado. Harinawa, kayo nang bahala dito sa sinasabing top-notcher pa di umano ng UP Law. Wow! Mga abogado, kayo na ha? Yan ang ombudsman natin. Okay? Bending, breaking. Risa, amendments, insertion. Nilyamas nyo na yung mga salita. Mga ano kayo. Next topic po. Grabe no, yung kanina clown. Eto, isa pang clown. Tingnan natin. Tingnan natin. Mga kababayan, nais kong ipakilala ulit ang ating paboritong kandidato para sa Senado. Yung paborito mo pala yan. Pinagtanggol mo pa. Alam mo na nga ang karakas niyan eh. Sabi pa nga ni BP Sara, dati pa, may kaso na yan. May kaso yan ng bribery. Paborito po pala yan. Kaya pala, ginawa mong House Speaker. Speaker of the House. Kaya pala, sa 3 taon na nagnanakaw, di umano ng kaba ng bayan, sa bandang huli mo lang. Sinita, bakit nagkaonsehan ba kayo? Nakoy, nahuhuli ka. Ito po ang ating minamahal na magiging senador, Martin Romualdez, na siyang nagpakita ng malasakit sa lahat ng naging biktima ng Yolanda at Naku, siya pa ang nagkaroon ng... Siya ba? Do you agree with this man? Siya raw ang nagmalasakit sa Yolanda. Sige nga, pakilagay nyo doon sa mga eto ba ang nagmalasakit talaga sa Yolanda o ito ang huling dumating? Nagtatanong lang, ha? Nagmalasakit? Bakit ninakaw di umano yung pondo para sa baha? Kung nagmamalasakit itong mama na ito, dahil nasa lanta ng bagyo, dapat nauunawaan niya ang kalagayan ng mga nababagyo. Ba't hinayaan niyang malunod sa baha
ang mga kababayan natin. Yan ang sinasabi, di ba? Ito ang isa sa mastermind. O baka dalawa kayong mastermind. Nako! Nagsama yung magpinsan. O, di ba? O, hinayaan yung malunod. Teka muna. Ngayon, diretso muna natin. Pinagpatuloy niya sa kanyang pagpapasa ng mga batas para tulungan ang mga ating mga biktima. Teka muna. Bago tayo mapalayo, may napapansin ba kayo kay Tambi? Parang may something, no? Hindi, parang abnoy. Ay, okay, there's nothing wrong kung mag-abnoy ka, okay? As sinasabi ko lang, may something eh, di ba? Yung A pala niya, hindi isolated case. Meron talaga. Tingnan mo yung tsura. Pero ano ha, hindi pa siya si Lolong niyan. Medyo payat-payat pa siya niyan. Ha? Hindi pa siya yung biggest crocodile in the world. Ngayon si Lolong na siya eh. Lacson, teka muna. Anong prueba mo na may sayad si Kiko Barsaga? Doktor ka ba? Kasi kung titingnan mo lang yung itsura, palagay ko mas may mukha pang may sayad to si. Tingnan mo yung itsura. Okay? Hindi ko sinasabing may sayad siya. Pero kung ang basihan lang ni Lacson at saka ni Puno na may something si Kiko Barsaga at may sayad at wala naman silang medical records, I think it is very safe to say na dapat tawagin nyo rin may sayad to. Mas may mukhang sayad to si Tambi. You agree with me? Tama ba ako o tamang-tama? Ayan, pakilagay dyan sa comment section. Kaya po, para magkaroon ng magandang serbisyo para sa taong bayan mula sa Senado, iboto po si Martin Romualdez para sa Senado. Kaya natalo eh. Last mo na yan. Ha? Last mo na yan. Alam na ng taong bayan yung karakas nyo magpinsan. Alam na nila yung teamwork nyo. Alam na ng taong bayan yung sabuatan nyo. Yan ang pamilyang Marcos at Romualdez na nagpahirap sa bansang Pilipinas. Di umano. Bow. Ay nako. Okay, next topic po tayo. Okay, ito basahin natin yung post ni Kiko Barsaga. My speech urging the resignation of President Marcos has reached international news. Yahoo! Now the world knows of the corruption of the Marcos administration. Dati naman na, ikaw naman Kiko Barsaga, okay, dati naman na nilang alam. Hindi, yung tatay pala. Hindi pala yung anak. Sabi siguro sa ibang bansa, I like father, like son. 'Di ba? Alam mo yan na sinasabi noon 'di ba? Huwag niyong ipataw sa anak yung kasalanan ng tatay. Pati yung mga kasamahan kong DDS na bola nun kaya nga yung ibang DDS, minumura kami dati. Bakit daw namin hindi suportahan si Bongbong Marcos sinuportahan ni BP Sara? Hindi kami mabubudol niyan. Sinabi sa amin diretso ni PRRD, ngagbayan, bangag yan, kaya ayaw talaga namin. Pero pati yung mga DDS vloggers before sinasabi yan, di ba? Huwag nyo ipataw kay Bongbong Marcos yung kasalanan ng tatay. Ngayon, yan, di ba? Totoo naman. Hindi ko po sila sinisisi. Sinasabi ko lang, buti alam na nasa buong mundo. Kasi mabuti nga ito pinick up pa ng international news. Ang problema sa ating Pilipinas, yung iba dyan, bayad pa. Di ba? Yung iba nga dyang news kinokontra pa si Marcoleta. Ganyan sila. Parang gusto pang gawing hero. Gusto pang sambahin si Tambi tsaka si Bongbong Marcos. Buti pa ang international news may pakinabang kaysa yung ibang news media sa atin. Halatang bias sa mga magnanakaw. Next topic po. Ito pag-usapan po natin pero kasi this is very serious. Nako, malapit na. Malapit na ang katapusan ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ito na, may isa pang testigo. May tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado
yung kanyang security, yung kanyang safety, at security kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa labas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng OSAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety Ito ang problema dito. Baka mamaya, yung nangyari kay Diskaya, pinangakuan ni Marcoleta, tapos nung pinalitan na si Marcoleta, pinapasok na si Boying, gusto nila mag-submit sa kanila bago bigyan ng proteksyon. Ganyan din si Gutesa, di ba? Gusto magpakita muna sa kanya. Mahirap eh. Di ba? Ultimo si Gutesa, nagtataka kayo, bakit walang tiwala sa DOJ? Bakit walang tiwala kay Boying? Can we blame him? Hindi. Ngayon, eto. Yung isa sa pinangalanan ni Gutesa na may alam doon sa mastermind, gusto mag-testify. Kaya nga napakalaking bagay nito dahil makikita natin na talaga namang legit na testigo to si Gutesa. Kaya lang, kailangan niya rin protektahan yung sarili niya. In short, wala siyang tiwala sa sistema natin. Wala siyang tiwala sa gobyerno natin. Wala siyang tiwala dito kay Boying. Kaya ayaw niya magpakita. Basta nasabi niya na, nasa sa atin na, mga Pilipino, tayong taong bayan, paano natin bibigyan ng katarungan yung sinabi ni Gutesa. Nasa Senado na. Ang problema, itong Senado naman, hinaharang nitong mga dalawang tuta. Di ba? Nung napalitan si Marcoleta at saka si Chis Escudero. Kaya nga dapat, sabi ko, ibalik yan dalawang yan. Pero anyway, andyan na tayo. Meron pa isang testigo. Ngayon, titingnan natin kung magano, kung imbestigahan to at papayagan to ni Tuta Soto. Baka mamaya, pati to si Erwin, ayaw pagsalitain kung sino dahil natatandaan natin si Gutesa even yung party list ni Erwin Tulfo ay ibinanggit. So baka mamaya mabanggit ng todo-todo itong party list ni Erwin Tulfo. Hindi papayagan yan dahil siyempre ang Blue Ribbon chairman ay si Erwin Tulfo. So alam natin ang kalakaran nila dyan. Haharangin talaga nila yan. Sana nga makapag-testify ito. balik mo dito sa Pilipinas. Yung pong yung pong nag-ano sa inyo, ano ito, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo, bagman ito ni Zaldico, may kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dadalan ng pera, yung tumatanggap ng pera para kay Zaldico, according to testimonya hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sergeant Busita, yung Gutesa, yung ang narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara, sabi niya kung sino yung mga tao ni Zaldico na... Ayan, kita nyo, hindi lang si Gutesa, pati yung iba pang pati nga to si Alcantara, binabanggit itong testigo na lalabas pa. So ulit, to strengthen yung mga binanggit ni Gutesa dahil nagtutugma-tugma na nagko-connect na. Syempre, kilalang kilala yan. Dapat yung bagman, trusted yan. Dahil syempre, hindi naman barya dala niyan Di ba? So dapat yung nagdadala niya, pinagkakatiwalaan. May balita nga ako doon di ba? Yung asawa pa nga ang bagman. Nung isa ron, nung isang lolong na buhaya. Matanggap ng pera at nag-facilitate ng yung delivery ng pera. Mm-hmm. Nabanggit naman, dalawang source na nagbanggit dito. Kaya siguro na-pressure na itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety, at security, kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa labas ng bansa ito. Gustong umuwi at... Yun ang nakakatakot dyan. Binanggit mo nasa ibang bansa. Ngayon, halimbawa, yung mastermind, makapangyarihan, halimbawa, nasa Malacanang, yung iba, nasa Congress. Diba? Halimbawa lang naman, wala tayong pinapatukuyan. Meron silang kakayanan para matrace. Hoy, si ganito, kunwari pauwi na yung mama na yan. Airport pa lang. Alam nyo na gagawin. Di ba?
Pwede nila. Kayang-kaya nilang gawin. Sana ba to hindi mo na sinabi na nasa ibang bansa pa? Paano harangin yan? Ako. Paano nyo susunduin yan? Mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para Dapat ito sa airport pa lang, puntahan mo na, Senator Bato. Ikaw na mismo pumunta ron. Baka mamaya ibalik na naman si Torre. Kidnapin na naman yan. Pambira. Yari tayo dyan. Puntahan nyo na sa airport. provide ng OSAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pagbalik mo dito. Balik mo dito. Huwag mo na iasa sa iba. Ikaw na sumundo, Senator Bato, para sigurado. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila at ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, Ted, no? Ito yung pinangalanan ni, di ba may dalawang pinangalanan si Lucinda, nagtauhan ni Saldico na nag-deliver ng pera from Saldico to Martin Romualdez, doon sa bahay ni Martin Romualdez. Sa may, yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nga, nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila. Isa lang. Dalawa ang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin. Through someone na tumawag sa akin. Alam mo, dapat yung isa, sana nasa ibang bansa pa rin. No? Magtago-tago muna siya dahil hindi siya talaga pwede dito sa Pilipinas. Siya yariin yan. Ano? Lalo-lalo na alam natin na nagkakabukingan na. So, ano ba itong nasa? Saka na lang umuwi dito ang Pilipinas kung ready na mag-testify para maprotektahan ng Senado. Talagang mabigat yan. Yayariin yan. Kung pwede ba daw? Sabi ko, wala problema. We will provide security. Meron ho ba silang yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong haharap sa inyo? Hindi pa kasi kami nakapag-usap noted, no, yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-arrange ng connection sa akin. Yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, ang pinarating sa akin is willing siya mag-testify. Baka naman may mga may mga ebidensya yan. Alam mo naman, cellphone, pwede ka naman mag-picture agad. Pipicture mo sa kotse, daming ang dami. Paglabas, picture ka lang, gano'n, di ba? Madali namang gawin yan kayang-kaya yan. Tsaka madaling matrace yan dahil una sa nila pag yung pera, di ba? Anyway, alam mo, ako naniniwala, pag seryoso naman talaga ang gobyerno, may paraan yan. Ang problema, kung ang gobyerno ay seryoso para pagtakpan, yun ang delikado. Kaya kung ma-assure namin sa Senado yung kanyang safety pag siya umuwi dito sa Pilipinas. So yun lang ang pinarating sa akin. So I am working on that premise. Kaya nga kausapin ko yung liderator Senado kung meron ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman, sana magpatuloy natin para we will get to the bottom of. Alam mo ako, sorry ba to? Sa ngayon na nauupo nga na for the meantime, na si Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Chairman. The same person willing to bend the law. Same karakas with Boying na alam naman natin malapit din kay Tambi. So, ewan ko. Kung may tiwala kayo, sa inyo yan. Akin naman, opinion ko lang. Again, pakilagay nga sa comment section, kayo ba ay may tiwala pa dito kung ito ay pangungunahan ni Erwin Tulfo itong Blue Ribbon Committee? Opo, yun sinasabi niyong binanggit na dalawang pangalan. Sino nagbanggit no? Si Gutesa o si Gutesa. Alcantara? Sino po? Si Gutesa at si Alcantara. Si Alcantara. Okay, ito ba Very common yung names na yun. Yung mga tao ni Saldico. Yung mga bagman ni Saldico. Dalawang tao yun binabanggit, di ba? Opo, may binanggit po kasi si Gutesa, Mark Bunagan, tsaka Alan Colesio. Yan, isa dyan sa dalawa na yan. Nako, binuko mo pa. Nako, yari.